Ito nga pala ang anime na Zoids. Sa mundo ng anime na ito, may mechanical life form na kilala bilang Zoids, na nagtataglay ng malalakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Sa buong kasaysayan, ang Zoids ay ginamit bilang mga sandata sa isang patuloy na digmaan sa pagitan ng Hellec Republic at Gylos Empire. Halina't simulan na nating ang kwento. Nagsimula ang episode sa pagtakas ni Van mula sa isang gaisak gamit ang hoverboard nito. Ang rason ng piloto sa pag-atake kay Van ay dahil siya ang unang taong nakita nito, matapos makakuha ng bagong Zoid. Sa pagtakas ni Van, nasira ang hoverboard nito at napadpad ito sa isang ruins, kaya naisipan nitong maghanap ng mga pyesa. Sa di kalayuan, makikita naman ang mga kasamahan ng bandido na minamatyagan sila Van. Sa pag-atake ng mga bandido, natuklasan ni Van ang sikretong silid na naglalaman ng dalawang misteryosong capsule. Sa pagtataka, binuksan ni Van ang isa sa mga ito, at lumabas ang isang organoid. Habang agresibo ito kay Van, tuwang-tuwa naman itong nakipagkaibigan sa maliit na Zoid. Pinangalanan itong Zik, na hango sa pangalan ng Zoid ng ama. Bigla naman sumulpot ang gaisak sa harap nila. Lumaban si Van at gumamit ito ng mga cable para makuryente ang kalaban. Imbes na tumakas, lumaban din si Zik para iligtas si Van, ngunit sa laki nito, parehas lang silang pinatalsik. Kinuha ni Zik si Van at ginamit ang kanyang jet para makatakas. Napansin ng dalawang command wolves ang maliit na Zoid at nagpasyang habulin din ito. Sa pagtakas nila Van, may hindi inaasahang nangyari. Nakipag-fuse si Zik sa lumang Zoid at nabuhay ito. Mabilis namang tumalikod si Van at inatake ang mga bandido. Sinira nito ang control system ng dalawang command wolves, kaya napilitan ang kalaban na umatras. Pagkatapos nun, bumalik sila sa mga ruins para balikan ang pangalawang capsule. Imbes na Zoid, isang batang babae ang lumabas, na pinangalanan nitong Fiona. Nag-report ang mga bandido sa kanilang pinuno. Sinabi nito, kaya sila natalo ng bata, ay dahil sa kakaibang Zoid nito. Nilarawan nila si Zik at may posibilidad na isa itong organoid. Kaya naman inutusan nito ang mga tauhan para dukutin si Zik. Samantala, sinubukan ni Van na kausapin ang batang babae, ngunit nahihirapan itong makipag-usap, sapagkat nawalan ito ng kakayahan na matandaan ang anumang bagay tungkol sa kanyang sarili, pati na rin ang kanyang kawalan ng kakayahan na maunawaan ang mga pangunahing asal. Sa kalaunan, bumalik sila sa tahanan ni Van, ang Wind Colony. Ipinakilala ni Van si Fiona sa kanila at bigla ring umalis para makaiwas sa pag-lecture matapos nitong lumabas sa disyerto mag-isa. Sa pag-alis nila Van, bumalik naman ang mga bandido, na may dalang mole gas at isang Riddler at inatake ang kanilang colony. Kinulong nila ang mga taga-nayon at nagpaputok ng ilan sa kanila. Sinabi sa kanila ni Maria, na umalis na sina Van, kaya sa halip ay kinuha si Maria para maging kanilang hostage. Ginamit siya upang blackmail ang taga-nayon para makuha si Zik para sa kanila. Pagbalik ni Van, itinali siya ng mga taga-nayon at kinuha si Zik sa pag-asang mailigtas si Maria. Gayunpaman, nakatakas si Van at siya, tumungo sa Shield Liger upang labanan ang mga bandido. Sa pakikipagnegosasyon, ang mga bandido ay tumalikod sa kanilang pangako at gumamit ng electric whip para hulihin si Zik, habang pinapanatili nilang hostage si Maria. Bigla namang nagpakita si Van at ibinagsak ang isa sa mole gas ng bandido. Habang inaatake siya ng mga bandido, ipinikit ni Fiona ang kanyang mga mata at muling nagising si Zik, at sumanib ito sa Shield Liger. Dahil sa pag-fuse, ginamit ni Van ang missile na ikinataranta ng mga bandido kaya nagsi-atras ang mga ito. Nagpasya si Van na protektahan ang nayon at si Zik, at dahil dito, sinabi sa nayon ang totoong kwento sa likod ni Fiona at Zik at umalis, upang matiyak na ang mga bandido ay titigil sa pag-target sa Wind Colony. Sa paglalakad ni Van at Fiona sa disyerto, ang dalawa ay nahiwalay kay Zik at sa Shield Liger habang sila ay lumabas upang maghanap ng pagkain dahil sa isang biglaang sandstorm. Natagpuan sila ng isang command wolf, na kabilang sa mercenaryong si Irvine, na nagligtas kay Fiona mula sa isang pitfall sand kung saan siya nahulog.
Dinala sila ni Irvine sa masisilungan at binigyan sila ng pagkain, habang ipinapaliwanag ni Van ang kanyang sitwasyon. Hindi idinetalye ni Irvine ang kanyang sitwasyon, at sinabi lang na may hinahanap siya at umalis habang natutulog sina Van at Fiona, nang hindi binigay ang pangalan. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paglalakad at natagpuan rin nila sila Zeke. Ang partido ay napadpad sa isang lumang base ng militar at agad na inatake ng isang puting Gordos. Para makaiwas, tumungo sina Van at Fiona sa wasak na base sa pamamagitan ng isang lumang tuyo na balon. Samantala, nag-iisa si Zeke, na nahiwalay sa iba nang sumalakay ang mga Gordo. Sa kalaunan ay nagkita silang muli, habang si Zeke ay tumalon mula sa isang aparador at tinatakot si Van. Sa pamamagitan ng isang lumang tala-arawan, napag-alaman ni Van na matagal nang inabandona ang base, at naiwan ang Gordos dahil sa napinsalang binti nito, hindi ito maaaring isama sa mga plano sa paglalakbay. Bumalik si Irvine at nakitang nakikipaglaban ito sa Gordos. Ngunit habang papalapit si Van, nakita niya si Zeke na nakikipag-fuse sa Liger, at nakumpirma nito na isa itong organoid, ang bagay na hinahanap nito. Ngunit dahil sa pinsalang natamo, siya ay napilitang umatras, imbis na hulihin ito. Pagkatapos ng labanan, inayos ni Van ang Gordos sa abot ng kanyang makakaya, habang si Fiona ay nakahanap ng isang haligi na may nakasulat, na nag-trigger sa memorya nito at nasambit ang salitang, Zoid Ave. Ang misteryo ay hindi nalutas hanggang sa bumalik si Irvine at sinimulan ang paghihimay sa base gamit ang isang rifle. Sinubukang gamitin si Fiona bilang isang hostage upang ibigay ni Van si Zeke, ngunit iniligtas siya ni Zeke at tumakbo sila. Bumalik sina Fiona at Zeke sa pamamagitan ng balon. Habang si Van ay naipit ng mga nahuhulog na ruins, iniligtas ng Gordos si Van, ngunit sina Fiona at Zeke ay tinambangan ni Irvine. Pagkatapos nun, nagharap sila Van at Irvine gamit ng Zoid, at yamado si Irvine sa laban. Ngunit muli itong iniligtas ng Gordos. Si Irvine, nag-aatubili na labanan ang dalawang Zoids ng sabay-sabay, ay umatras. Ang Gordos ay bumalik sa base nito, nang hindi napapansin na ang digmaan ay matagal nang natapos, at patuloy na ipinagtatanggol ang mga guho. Sa pagpapatuloy ng kanilang adventure, tinapon ni Fiona ang lahat ng tubig ni Van, dahil sa amoy nito. Sinabi naman ni Van, hinaluan niya ito ng kanyang protein supplement, kaya bakas sa mukha ni Van ang panghihinayang. Gayunpaman, sa kanilang paglalakad, nakahanap si Fiona ng isang oasis, at nagsimulang lumangoy si Van. Bigla naman lumitaw si Irvine. Kaya raw ito naroon, dahil may trabaho ito. Hinire siya para protektahan ang lugar laban sa mga tulisan. Ayon sa kanya, may partikular na araw ang kanilang paglusob, at isa sa mga yun ang araw na ito. Makikita naman ang mga tulisan na nagmamatsyag sa kanila, itong mga tulisan na taang nakalaban ni Van noon sa Wind Colony. Mabalik tayo kay Van. Nag-volunteer ito na maging defender ng lugar, ngunit sabi ni Irvine, sagabal lang ito. Habang kausap ang isa sa taga roon, natuklasan nitong may aquifer sa lugar, at makikitang napakaraming butas. Ito ay dahil sa gawa ng mayayamang Sikkim, at inuubos nila ang tubig sa ilalim na nagsasanhi ng imbalance kaya nagkakaroon ng paglubog sa lupa. Pagkatapos nun, gumawa na ng hakbang ang mga bandido. Sinimula ni Irvine ang labanan, dahil tumakbo at tumalon si Zeke sa lawa, ito'y naging sanhi ng pagka-late ni Van. Pinatumba ni Irvine ang isang molga, habang sinisira ni Van ang isang gaisak. Si Van ay tinambangan ng isang Redler at habang siya ay umiiwas, mabilis na umatras si Irvine upang makita kung ano ang magagawa ni Van. Hinabol siya ni Viola gamit ang Redler, habang si Van ay inatake ng dalawang Command Wolves at ang Redhorn, na piloto ni Rosso. Ginamit ni Irvine ang lupain sa bundok upang tumalon papunta sa Redler at pababa dito, habang napapansin ni Fiona ang tubig sa malapit. Matapos maalala ang mga naubos na aquifer, hiniling ni Van kay Fiona na sabihin sa kanya kung nasaan ang tubig. Tumakbo siya papunta sa lokasyon at pinalipad siya ng mga atake ng Redhorn.
Gayunpaman, umatake si Van sa lupa na nagsanhi ng paglabas ng tubig sa ilalim, na nagpabagsak ng dalawang command wolves. Bumalik si Irvine at tinapos ang Red Horn, at iniligtas si Van. Maraming salamat sa panonood. Kung nag-enjoy ka sa aking video, hit mo na ang subscribe button para updated ka sa mga bago kong video.